Ako si Alex. Pwede nyo maging kahuntahan, kakwentuhan, o maging kaibigan sa panahon ng kalungkutan o kaligayahan. Ayan, meron naman tayong pagkukwentuhan ngayong araw na ito. Magandang araw at mapagpalang buhay sa ating lahat. Minsan, di ba, dumarating sa buhay natin na pag tayo nalulungkot, nalulumbay o nag-iisa, ang sarap kaya ng may mangangamusta sa atin. Hindi ba? Yung bang bigla ka nalang kakamustahin all of a sudden, di ba? Yung bang makakamusta ka sa panahon na ikaw ay nag-iisa. Yan ang ating pagkukwentuhan ngayon dito sa aking My Journal Emotions sa Love Life. Me, myself, and I dito sa Alexander YouTube channel. Alam ko, dumating din sa punto ng buhay nyo na experience nyo ito. Yung mga taong nangangamusta, yung ang tagal-tagal na ng panahon na wala kayong komunikasyon o kaya yung bihirang-bihira kayong magkamustahan. Pero minsan, di ba, may nangangamusta, sabay, nanghihingi lang pala ng tulong o yung bang madalas dumarating sa atin yung nalulungkot tayo, nalulumbay, na tayo ay nag-iisa. Ang sarap sa feeling, di ba? Na minsan may mangangamusta. Di ba? Ang saya-saya nung ganun, may mangangamusta sa'yo, pero deep inside pala, kailangan rin pala ng tulong. Yung nangamusta, yung mga matagal nang hindi nagpaparamdam sa atin. Pero kailangan nila ng tulong. Pero payong kaibigan, pag nangamusta tayo, bigyan naman natin ng kahulugan na dapat taus-puso tayo nangangamusta kung anong kalagayan ng ating mga kaibigan o mga kamag-anak. Diba maganda yung ganung pangangamusta, yung may tinatawag nating sincerity, yung may sinseridad na talagang ikaw ay nangangamusta. Minsan ang payo ko lang dun sa mga nangangamusta, huwag naman agad hihingi ng tulong. Dapat may sincerity nga. Yung sabi ko nga, may sinseridad. Kasi minsan hindi nyo muna tanungin yung kinakamusta nyo, baka may mas malaki pang pinagdaraanan. Kahit o mayroon pang mas mabigat pa sa inyong pinagdaraanan. O kamustahin natin sila kung ano ba ang lagay nila. Kasi di ba, minsan hindi naman sa ayaw mong tumulong. Kaso, wala ka rin kapasidad. Kasi meron ka rin sarili mong problema o pinagdaraanang mag-isa. Kasi, hindi lahat naman ng ayaw tumulong madamot o suplado o suplada. Hindi ganun ang buhay. Dapat mangamusta tayo ng taus-puso sa atin. Kung ano nga ba muna ang lagay ng ating hihinga ng tulong bago natin idulog yung ating sariling pangangailangan o pinagdaraanan. At saka pagkatandaan natin, lahat tayo ay may pinagdaraanan. Importante ang pangangamusta sa isa't isa. Kasi nagpapalakas yun ng ating, nagbubush ang ating moral pag may mga taong concern sa atin o yung bang may gustong alamin kung ano yung kalagayan natin. Pero sa panahon ngayon, na sobrang busy tayo, lahat tayo, nakakaalala lang pag may pinagdaraanan tayo. Sad to say, ganon yung kalakarang nakasanayan natin sa mundong ibabaw. Yung mangangamusta ka lang pag mayroon kang kailangan. Dapat practicein na natin ngayon yung mangangamusta tayo ng may bukal ba sa isipan natin at sa ating puso. Kasi kailangan natin yun Lahat tayo ay may pinagdaraanan. Lahat tayo ay kailangan natin ng tulong ng isa't isa. Kaya sa bawat pangangamusta, lagyan natin ng pagmamahal. At hindi lahat naman ng lalapitan natin may kapasidad agad. Kasi, yun nga, lalahanin natin, bawat isa sa atin,
may pinagdaraanan. Kasi hindi naman yung sa na-turn down kanya dahil hindi kanya natulungan, karaniwan ay sumasama yung loob natin. Mas lalong lumalayo ang ating mga kalooban sa isa't isa. Kasi nga, hindi na pagbigyan. Sana maiba na natin yung senaryo na ating nakagawian na pag nangangamusta, may pangangailangan. Sana ang pangangamusta ay may sinseridad. Yung bang talagang gusto kanyang samahan sa buhay na ito. May pinagdaraanan man tayo o wala, sa lungkot man o saya. Hindi naman yan sa may mag-asawa lang, hindi lang naman sa kasal yan na sinasabi na for the richest or poorest o in sickness or health. Dapat lahat tayo, magkakaibigan, magkakamag-anak, o yung magkakakilala, yung nagtutulungan at nagkakamustahan. Kasi importante ang pangangamusta ng kinalalagyan o pinagdaraanan ng bawat isa. O ngayon practicein na natin ang bawat salitang kamusta, may kagibat na excitement na malaman natin kung ano ang kalagayan ng ating kinakamusta. Tsaka parati natin ilagay sa ating isipan na kung hindi tayo natulungan dahil ang isang tao ay may pinagdaraanan din tulad natin. Hindi man kasing laki ng problema na pinagdaraanan mo, pero kahit papaano ating unawain na sila ay may damdamin din na pinagdaraanan dito sa mundong ibabaw. Madalas naman talagang dumarating sa atin, sa bawat isa sa atin, na tayo ay nalulumbay dahil sa ating mga pinagdaraanan sa ating buhay. Pero ganun talaga, dapat magpakatatag tayo kahit minsan walang nangangamusta sa atin. Kaya magpakatatag ka, manalangin dahil ang Diyos ang bahala sa lahat ng ating mga dalahanin. At kung wala sa ating nangangamusta, meron sa ating Diyos sa ating naglalang na nag-iintay rin na tayo ay mga musta sa Kanya sa pamagitan ng ating mga panalangin. O basta, ang maiiwan ko lang sa atin sa bawat pangangamusta, samahan ng ating dalangin sa Poong May Kapal para lahat tayo ay bigyan niya ng magandang daloy ng biyaya sa mundong ibabaw para maging magaang ang ating paglalakbay dito sa mundong ating ginagalaw-galawan. O ayan, isang usapan na naman na may kabuluhan ang ating napag-usapan. Kaya wala man akong yaman na sa inyo na ibigay, pero meron ako sa inyong naiiwan na ating pinag-usapan. Kahit papaano sa buhay natin ay gumaang-gaang dito sa mundong ating kinabibilangan. Kaya don't forget to subscribe on my YouTube channel. Please like, share, and comment on my video. Thank you for watching and God bless.